Buksan natin ang ating mga Bibles sa John chapter 17. John chapter 17. Para sa buwang ito, we will have a new series na may kinalaman sa pananalangin. Last year, pinag-aralan po natin yung tinatawag natin na Lord's Prayer. And it is well known. Another name para sa Lord's Prayer ay Our Father o Ama namin. At tinuro to ng Panginoon pagkatapos mag-request ng kanyang mga disciples sa Kanya. Ganito yung background doon. Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. Ang John na tinutukoy dito ay si Juan Bautista o si John the Baptizer. So, ang assumption doon, because parang ganito yon, dahil marunong o tinuruan ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad na manalangin, turuan niyo rin po kami, Panginoon, kung paano dumulog sa Diyos. So, tinuruan sila ng Panginoon at binigay niya ang mga salita na sasabihin nila kapag sila ay dumudulog sa Ama. Alam naman natin yon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. And this tells us na ang Lord's Prayer o Ama namin is actually a disciple's prayer. What that means is that sasambitin mo siya dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo o sumusunod ka sa Diyos. At kinikilala mo na ang Diyos sa langit ay iyong Ama. Therefore, hindi pwedeng basta-basta na binablurt out mo lang o sinasabi mo lang yun. Otherwise, you would be guilty of taking the Lord's name in vain. Every word doon ay ginamit ng Panginoon, ng Panginoong Jesus. Tinuro niya yun sa kanyang mga alagad. Pero there is one petition doon sa Lord's Prayer na hindi ginagamit ng Panginoon. And that is, forgive us our sins or forgive us our debts. He does not need it because He is sinless. Then there's another prayer naman sa Bible that opens us to a closed-door conversation between God the Father and the Son. It is like, imagine natin na diba pinag-aralan natin sa Matthew chapter 5, 6, and 7 na parang binuksan ni Jesucristo ang bulwagan ng hari at pinapasok tayo. Pero this time, dito sa John chapter 17, pinapasok rin pati kasama natin ang mga apostol. Tapos sinara nila ang pinto at ngayon maririnig natin na nag-uusap ang Ama at ang Anak. Dito sa John 17, ine-expose tayo ng scripture sa nilalaman ng isipan ng Panginoong Jesus bago siya mamatay. At sa lalim ng pagsasama nilang dalawa ng kanyang Ama. And so in 650 words na hindi natin makikita sa ibang bahagi ng scriptures, dito natin makikita kung gaano kalalim ang kanilang pagsasama. Sabi nga ni Philip Melanchthon, isang reformer at kaibigan po ni Martin Luther, tungkol sa John 17 or sa pag-aaral niya ng passage na ating pinag-aaralan, sabi niya, there is no voice which has ever been heard, either in heaven or on earth, more exalted, more holy, more fruitful, more sublime than the prayer offered up by the Son of God Himself. Sabi naman po ni Charles Spurgeon, isang English he is known as the Prince of Preachers, and he is an English Baptist pastor na nabuhay noong 19th century. Sabi po niya, in the sacred record, much more space is taken up by our Lord's intercessions as He nears the end of His labors. After the closing supper, His public work being ended and nothing remaining to be done but to die, He gave Himself wholly unto prayer. He was not again to instruct the multitude, nor to heal the sick, and in the interval which remained, before He should lay down His life, He girded Himself for special intercession. He poured out His soul and life before He poured it out unto death. And this shows us how amazing and how extraordinary
ngayon yung prayer that we will be studying in the next few weeks. So brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin, especially sa mga napapalisa at nalilito sa ating pananampalataya at buhay. Nawa makilala po natin ang Panginoong Hesus na tapat at masunuring anak ng Diyos. At lumapit po tayo sa Kanya ng may tamang pagkilala. Habang pinakakain niya tayo mula sa Kanyang salita, nawa pagkalooban po tayo ng mga panibagong pagnanais, lakas at pagpapahalaga sa Kanyang salita. Upang matutunan po nating tumugon sa Kanya sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ganito po ang magiging tanong natin sa Scriptures. So, what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son? What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? So, this prayer, itong prayer, Lord's Prayer, actually, this is the Lord's Prayer. Others call it the prayer of obedience to Jesus Christ. There are truths that are given here. And it shows yung pagsasama ng Ama at ng Anak. So, what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Which now leads us dito sa John 17. Ang ating passage na pag-aaralan ay actually climax ng mga events po na nagsimula sa John chapter 13. So, imagine natin na naglalakbay po tayo and aakyat po tayo ng bundok. Ang pinaka-base ng bundok ay John chapter 13 at ang pinaka-tuktok ay John 17. And now, itong events na ito nagsimula sa John chapter 13 and Jesus Christ is preparing His disciples para sa kanyang pag-alis. So in a way, pag inisip natin, parang malapit na ang Holy Week. So parang hinahanda rin tayo ng scriptures para doon sa pag-celebrate ng Lent. Sabi po ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, "Little children, I am with you a little while longer. You will seek me, and as I said to the Jews, now I also say to you, where I am going, you cannot come." Mananatili siya ng maikling panahon na lang. Sinasabi niya sa kanila, papaalis na siya. Tapos tinanong siya ni Apostol Pedro, "Lord, where are you going?" Alam naman natin si Pedro, masyadong, kung ano-anong lumalabas sa bibig niya, masyadong mabilis magsalita. Saan ka pupunta? Sinagot siya ng Panginoon, "Where I go, you cannot follow me, but you will follow later." So sa isip ng mga apostol, actually sa kanila, wala sa isipan nila yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. Wala sa bokabularyo nila din na mamamatay ang Mesiyas. Sapagkat ang konsepto nila ng Mesiyas o ng paparito, isang political figure. For them, the Messiah should be able to overthrow Rome. Yung mga dayuhan na sumasakop sa kanila at this time. At saka hindi dapat siya mamamatay. Dapat uupo siya sa kanyang luklukan. So, nung sinabi ni Jesucristo na aalis siya, nung sinabi ni Jesucristo na mamamatay siya, naguguluhan sila. Imbes na umupo sa kanyang luklukan, ang ginawa ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay. Dito sa John 17 ngayon, may mga nagsasabi ng mga scholars na nasa upper room daw ito. Merong mga nagsasabi na nandun sila sa daan patungong Garden of Gethsemane. If we look closely at Scripture, makikita po natin, halimbawa na lang sa John 14:31, na nag-aya ang Panginoong lumabas doon sa bahay, na kung saan nag-Last Supper sila. Ibig sabihin, tapos in John 18:1, mababasa natin na papalapit na sila doon sa Kidron Valley, patungo sa Garden of Gethsemane. Ibig sabihin, ang John chapter 17 ay nasa daan sila, papunta doon sa garden. Wala sila sa upper room, wala rin sila sa Garden of Gethsemane, kundi papunta pa lang, naglalakad sila.
Ganon yung setting ng passage natin. And within earshot of His apostles or His disciples, Jesus now prays this prayer to the Father. Sabi po niya, verse 1, Jesus spoke these things, and lifting up His eyes to heaven, He said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. May kanta po ang mga bata kapag nagpipray. Malamang alam to ng mga teachers. Uloy, tungo, matay, pikit, bago manalangin. Anong ginagawa nila? Uloy, tungo. But here we see na ang ginawa ni Jesus Christ, ang posture niya is He looked up to heaven. Tumitingala ang mga Hudyo pag sila'y nananalangin. And He did the usual, yung ginagawa ng mga Hudyo. He lifted up His eyes to heaven, and what did He say? Ang sinabi niya, Father, the hour has come. So, He addressed the Father. Para sa atin kasi, siguro, hindi ko alam kung anong nandyan sa Tagalog. Ano bang nandyan sa Tagalog? Ama. Ama, di ba? Pag binasa natin ito sa English, Father ang nakalagay. Sa Tagalog, Ama. Sa original language kasi, ang pagkakagamit ay Aba, which is a term of endearment. Katumbas nito ang sa language natin, ang katumbas nito ay hindi Ama, kundi Itay o Tatay. This immediately tells us na may closeness, may intimacy ang Panginoong Jesus sa Kanyang Ama. Kapag tinignan natin ang incarnation o yung pagbaba ng Panginoon at pagiging tao niya at yung buong ministry niya, makikita natin from start to finish, there was never a time na naputol ang kanilang fellowship. Even on the cross. Even on the cross. Hindi naputol ang kanilang fellowship. Hanggang sa kanyang huling hininga, kausap ni Kristo ang kanyang Ama. Matatandaan po natin yun. Father, into your hands I commend my spirit. Hanggang sa huling hininga. Hindi lang yun. Itong address ni Jesucristo sa kanyang Ama na Father, the hour has come, it also reveals to us ang pagpapasakop ni Kristo sa kanyang Ama. Which tells us yung first truth dito. Yung first truth in verse 1a, in His incarnation, or in His humanity, Christ submitted to the Father. Christ submitted to the Father. Now, baka iniisip po natin, dahil nagpasakop si Jesus sa Ama, therefore, mas mababa siya sa Ama. So, ang conclusion dyan, tao lang si Kristo. Merong mga nagtuturo ng ganyan. And I would like to warn you mga kapatid, kung ganyan ang reasoning natin, tumutulad tayo doon sa mga nagtuturo ng mali. That is erroneous teaching. Sapagkat ang nangyayari dito, pinaghahalo nila yung responsibilidad ni Kristo sa kanyang essence, sa kanyang nature ng pagiging Diyos. Hindi tama yun. Hindi ganun ang tinuro ng mga early church fathers. Hindi ganon ang tinuro ng mga fathers of the faith. Himay-himayin lang po natin. So ano ba ang tama? Si Kristo sa kanyang essence ay Diyos. At ina-affirm natin yon. He is co-equal, He is co-eternal with the Father and the Spirit. He is very God of very God. Yun yung sinabi sa Nicene Creed. The Father is God, sa kinakanta natin kanina, diba? Holy, holy, holy. At inaawitan natin ang Trinity kanina. What is the Holy Trinity? The Holy Trinity tells us that the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. There is one God. And we need to affirm that there is one God. Even tatlong persons ay Diyos, there is only one God because the Bible tells us that God is one. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So ngayon, pagdating natin sa second argument,
Sa pagiging tao ni Jesucristo, hindi Diyos ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging tao niya. Sa pagiging tao niya, nakita natin kung ano ang pagiging tunay na tao. Nagpasakop po siya sa Ama. Yung bagay na hindi ginawa ng ating unang magulang, ginawa niya. Yung bagay na hindi natin magawa, ginawa niya. At yun ang magpasakop sa Ama. And so sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ministry niya, nakita natin ang tamang pamumuhay. Nakita natin kung ano yung pamumuhay na magpapawalang sala sa atin. At pinakita niya sa atin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging tunay na tao. Si Kristo lang ang person of the Trinity na may two natures. Divine and human. God and man in one person. Ang Diyos, Ama, walang nakakakita sa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos, wala rin nakakakita sa Kanya. So, ang visual representation ng Diyos para sa atin ay si Kristo. Siya yung pinagkalooban ng Diyos para makita natin ang Diyos. It is only in Christ that we see the natures of divine or divinity and humanity. Siya ang nagpakababa sa Ama in terms of His humanity and human responsibility, pero in His very substance, in His very essence, co-equal siya and co-eternal sa Ama sa Kanyang pagiging Diyos. So dito, pagkatapos niya i-address ngayon ng Ama, sinabi po niya, the hour has come. Pinatutukuyan po niya dito yung pagdating ng oras ng Kanyang kamatayan, na layunin kung bakit siya bumaba. Kadalasan, pag pinag-uusapan natin ito Kanyang pagbaba, napupunta ito tuwing Disyembre. At ano yung nangyayari tuwing Disyembre? Ang sineselebrate ay, so what about Christmas? Why is it so important? Ang sinasabi natin, ay kasi naging sanggol po siya. Hindi lang naging sanggol, kundi bumaba po siya. Bakit siya kailangan bumaba? Ay kasi kailangan namin magbigay ng regalo. Nagbigay ng regalo ang Diyos. Nagbigay ng kaloob. Ang kaloob niya ang Kanyang anak. So what? So what? Why are you celebrating? Why is it so good? Why? Because we need that man. Because we of all men are most miserable. Without Him, we are miserable in our sins. Kaya kailangan niyang bumaba. Bakit? Bakit siya bumaba? Kasi kailangan niyang mamatay. Tayo ang dapat napapatayin. Tayo ang dapat nahahatulan. Pero hindi, ang sinabi ng Ama, ang gusto kong hatulan ay ang aking anak para sa inyo. Para sa akin, para sa inyo, para sa atin. Yan yung dahilan kung bakit siya bumaba. Kasi kailangan niyang mamatay. At alam ni Jesucristo kung bakit siya bumaba. Imagine this, kung ikaw, alam mo na lang. Tayo, kadalasan, ang ginagawa natin, lalo na pag bata-bata pa, sige, celebrate tayo, party, ganyan-ganyan. Wala pa sa diwa natin na kung kailan tayo mamamatay. Pero si Kristo, simula't sa pool pa lang, alam na niya kung kailan siya mamamatay. Kaya ngayon, kausap niya ang Kanyang Ama. Sabi niya, Ama, dumating na ang oras. The hour has come. He had full knowledge ng lahat ng mga pangyayari na hahantong sa Kanyang kamatayan. Alam niya. At hindi lang yun. Alam niya rin na hindi na ito mapipigilan. Sa John 16:21, sinabi po niya, just one chapter before, sabi po niya, sa verse 21 ng chapter 16, whenever a woman is in labor, she has pain, because her hour has come. But when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that the child has been born into the world.
Sabi niya, kapag ang babae daw nagli-labor, hudyat na ito na malapit na siyang manganak. Pag masakit na, hudyat na ito na lalabas na ang bata. Ganun din dito. Sunod-sunod na ang mga pangyayari. Hudyat na ito na malapit na akong mamatay. At alam na alam niya yun. Nalulumbay man ang kanyang mga alagad, pero sabi niya sa kanila, nalulumbay kayo sa aking pag-alis, pero muli kayong magagalak pag nakita niyo muli ako. Siguro naiisip natin, so bakit mahalagang malaman ito? Dapat nating malaman ito sapagkat mayroong umako ng parusa ng kamatayan. Uulit-ulitin natin. Bakit kailangan may kamatayan? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero dugtungan na natin. Ano yung pangako ng Diyos? Ano yung kaloob niya? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. It was our sins that He bore on the cross. At simula nang ipangako ng Diyos kay Adan at kay Eva, ang pagdating ng anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, ang buong kasaysayan ay hinanda na ng Diyos sa pagdating at pagparito ng anak ng tagapagligtas. Sabi nga ng Diyos sa ahas, pagkatapos niya kausapin ang lalaki at ang babae, sabi niya sa ahas sa halamanan, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Dudurugin daw ng tagapagligtas ang ulo ng ahas. So what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Sa verse 1a, nakita natin kanina, in His incarnation or humanity, Christ submitted to the Father. Dito naman sa verse 1b, Christ has full knowledge of God's sovereign plan of redemption and lived consciously by this plan. Alam na alam niya na kailangan niyang mamatay. Hindi ko lang alam kung anong mararamdaman natin kung meron tayong knowledge nun. Alam ko sa makalawa, mamamatay na ako. O alam ko sa susunod na buwan, mamamatay na ako. He was in full knowledge of this fact. So Christ has full knowledge of God's sovereign plan of redemption and lived consciously by this plan. Itinakda ng Diyos kung paano tutubusin ng anak ang mga binigay sa kanya ng Ama. Therefore, anong sagot dyan? Ang sagot dyan ay panalangin na tinuro sa atin ni Jesucristo. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Pagkatapos niya ipahayag na dumating na ang oras ng kanyang kamatayan, binigay niya ang pinakadahilan ng kanyang pananalangin. Sabi po niya, "Glorify your Son, that the Son may glorify you." Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang yung mga pagturo niya, pag-ikot niya sa Galilee hanggang sa Jerusalem, yung mga kanyang mga ginawa, yung pagpapagaling niya hanggang doon sa kanyang kamatay at muling pagkabuhay, makikita natin na niluwalhati ni Kristo ang Diyos. Nang ipanganak siya, narinig natin ang tinig ng mga anghel. "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased." Sa kanyang bautismo, narinig natin ang tinig ng Ama. "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." At kahit na nahihirapan na si Kristo, nahihirapan ng kanyang kalooban dahil sa bigat na kanyang dala-dala, sa kanyang mararanasan, sinabi pa rin niya sa kanyang Ama, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me." Sabi po ba niya, "My will be done"? Sinabi ba niya tulad ng sinabi ni Adan, hindi, "My will be done"? Hindi. "Not my will, but yours be done." At sabi rin ni Apostol Pablo, sa kanyang pag-aaral sa buong Old Testament, sabi niya, masunuran siya hanggang kamatayan. Oo, hanggang sa krus. Dito sa ating passage, bagamat itataas si Kristo sa kanyang pagkapako sa krus, in His very mind, this was only a means para maluwalhati ang Ama.
we see here that Jesus was not only praying for himself. Yes, we understand na si Jesus ay Diyos. At tama lang kung luluwalhatiin niya ang kanyang sarili. Pero in his prayer, makikita natin sa kanyang petition, he was not only praying for himself. He was praying to the Father that in his crucifixion, in his death, in his resurrection and ascension, that the Father would be honored and praised. Because this was the reason he had come down. It was the will of the Father. So ganun na lang ang kanyang commitment na maparangalan ang Ama sa kanyang buhay. Which makes us think, dahil si Kristo po ay Diyos at tao, at pinakita niya sa atin kung ano ang pagiging tunay na tao, siya ang bugtong na anak, at tayo ay mga kinupkop ng Ama. Sa salita ng ibang mga bata, ang tawag dyan ay ampun ka lang. Ang term ng Bible, kinupkop. At dahil tayo ay kinupkop ng Ama, kumusta po tayo sa ating commitment na maparangalan ang Ama sa ating buhay? Wala po itong pinagkaiba sa panalangin na hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sapagkat kasi, pag sinasabi po natin ito, na thy will be done on earth, kasama po ang ating buhay doon. Hindi ka exempted doon. Hindi tayo exempted dyan. Pray tayo ng pray. Gusto natin masagot ang ating mga prayers. Pero, thy will be done must first be fulfilled before yung ating mga pangangailangan. Sakop nito ang ating mga buhay, ang ating mga isip, salita, at gawa. Thy will be done on earth as it is in heaven. Which brings us to the third truth. Ang third truth dito sa verse 1c, Christ desires that the Father be glorified in His crucifixion and death. Christ desires that the Father be glorified in His crucifixion and death. Punta tayo sa verses 2 and 3. Sinabi niya dyan, even as you gave Him authority over all flesh, that to all whom you have given Him, He may give eternal life. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So dito sa verses na ito, binibigay ngayon ng Panginoon yung ground, o yung reason, o yung pundasyon, kung bakit kailangang maluwalhati ang Ama sa Kanya. Ano yung groundwork na ito? Himay-himayin natin. Unahin muna natin, sabi po niya, that the Son may glorify you, even as you gave Him authority over all flesh, that to all whom you have given Him, He may give eternal life. Ang dami. Himay-himayin natin. Sa verse 2, hindi po tinutukoy dito yung pinag-usapan yung pagiging, yung kanyang kapangyarihan. Hindi po pinag-uusapan dito yung pagiging creator God ni Jesus Christ. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Hindi yung kapangyarihan niya na lumalang at lumikha. Ang tinutukoy dito sa verses 2 and 3 na kapangyarihan ay ganito. May kinalaman po ito sa panukala ng kaligtasan. 2 to 3 years ago, pinag-aralan po natin ang panukala ng kaligtasan. At yung outline ng buong Bible. In relation doon sa work ng Father, Son, and Spirit. Sabi natin, in the plan of redemption, it is the Father who plans redemption. It is the Son who executes redemption. And it is the Holy Spirit who applies the blessings of redemption on us. Yung sinasabi dito ni Kristo na, you gave me authority over all flesh, ay kaloob po ng Ama sa Kanya, ayon sa panukala ng kaligtasan. Sapagkat, bakit kailangan may kapangyarihan na ibigay ang Ama? Sapagkat may binigay sa Kanya ang Ama na Kanyang ililigtas. May hinirang ang Ama
Siguro naririnig din natin to sa ibang mga Christian circles. May pinili ang Ama. May binigay sa kanya ang Ama na dapat niyang iligtas. At dito sa kaligtasan, binigyan siya ng Ama ng kapangyarihan na magligtas. Sabi ni Jesus, "This is the will of Him who sent me." Sa John 10:28. "That of all that He has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day." And then 2 chapters later, sinasabi niya, "I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand." Ang mga hinirang ay binigay ng Ama sa Anak para iligtas. This means, mga kapatid, bago ka pa man ipanganak, bago ka pa man pumasok sa isipan ng magulang mo, bago pa man likhain ang buong daigdig, bago pa man likhain ng Diyos ang sanlikha, kilala ka na niya. Kilala ka na niya, alam niya ang pangalan mo, alam niya kung ano ang magiging buhay mo. Alam niya kung magiging pasaway ka sa iyong kabataan. Alam niya kung titinok ka. Alam niya kung kailan ka niya tatawagin. Ganyan ang plano ng Diyos. At binigay ka niya sa kanya, anak, para tubusin ka. Sapagkat si Kristo lang naman ang binigyan niya ng kapangyarihan maging manunubos. Wala namang iba yun. So it is a lie to believe na all roads lead to God. It is a lie to believe that all roads lead to heaven. Iisa lang ang pinagkalooban ng Ama na mamatay para sa iyo at para sa akin. Si Kristo lang. It is utter foolishness to say that all religions are true. Truth by nature is exclusive. If there is truth, then there is falsehood. And because Christ is God, He will not lie. He will not lie to you. He will not give you false hopes. Because what He is saying is true, then this should be believed. Pinagkalooban po siya ng Ama ng kapangyarihan para iligtas tayo. Ang isa pa, ang kinaganda nitong panukala ng Diyos. Pag iniisip natin ang kapangyarihan, gusto natin yung mga bombastic na mga display of power. Gusto natin yung may sumasabog, gusto natin yung may lights display, gusto natin yung may iingay, gusto natin yung magagara. Gusto natin ganun pagkapangyarihan ang pinag-uusapan. Pero itong display of power na binigay ng Ama sa Anak ay hindi tulad ng nasa isipan natin na parang yabang. Itong kapangyarihan na ito para magligtas requires na ialay niya ang kanyang buhay. It requires Him to give His life. It requires Him to die. And it requires Him to live again. Saan ka nakarinig ng ganyan? Wala kang maririnig. Kahit sa ang plano ng tao na ginawa dito sa lupa, wala kang maririnig na ganyan. This display of power requires death.
It requires laying of one's life, which is a weakness sa mga tao. And it requires living again, which none of us can do. Sa kanyang pagmamahal sa Ama, ang ginawa ni Kristo, mula sa walang hanggang nakalipas, sapagkat kilala ka na niya. Kilala ka ni Kristo at kilala ka ng Ama. Yung Ama, binigay ka sa kanyang anak para tubusin. Therefore, in eternity past, anong ginawa ni Kristo? Tinanggap niya. He willingly volunteered, at tinanggap niya itong responsibilidad na ito, na mamagitan at tuparin ang lahat ng requirements ng katubusan sa kasaysayan, upang ang Diyos ang maluwalhati sa lahat. Mga kapatid at kaibigan, ang tawag po namin dito ay the Covenant of Redemption. Theologians call this the Covenant of Redemption. Napag-aralan natin yung mga iba't ibang covenants sa Bible. Merong Mosaic Covenant, merong Adamic Covenant, diba? Yung mga kasunduan, yung tipan ng Diyos sa tao, kay Adan, nandyan yung kay Moises, nandyan yung Abrahamic Covenant, nandyan yung covenant kay David. Pero may isang covenant na nangyari mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. At yun yung kasunduan ng Ama at ng Anak na makikita natin dito. Sa John 3:16 to 17, papisado naman yata natin ang John 3:16, di ba? Ano sinasabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tuloy natin sa 17. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Dahil ang Ama at ang Anak ang nagkasundo, there is no point na papalya ito. Not even your sin can destroy God's plan of redemption. The Father gave these gifts to the Son so that we sinners might be saved through Him. Therefore, siya lang ang binigyan ng kapangyarihan at karapatan na magligtas. Personally, iligtas tayo. Ganyan ang Covenant of Redemption. At napakaganda ng teaching na ito. Pagkatapos niya sabihin sa Ama that you gave Him authority over all flesh, dinefine niya ngayon kung ano ang eternal life. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Sinabi po ba niya dyan sa verse 3 ay ito ba ang sabi niya, this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Scriptures tell us, nung bumaba si Kristo, ganito ang point of view ni Apostle John. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yung point na sinasabi niya na the only begotten who is in the bosom of the Father, o nandito sa chest ng Father, ibig sabihin meron silang closeness from eternity past. And itong tinutukoy dito ni Apostle John na salita na bumaba, sabi niya, siya lang ang may kapangyarihan na ipaliwanag at ipakilala sa atin ang Ama. Walang iba. Ever since, ibig sabihin, from Genesis hanggang sa katapusan ng kasaysayan, iisa ang ministry ni Jesucristo, ipakilala sa atin ang Ama. At nung bumaba siya rito, pinakilala niya sa kanila ang Ama. Ibig sabihin, ang mga kausap ng mga saints in history ay si Jesucristo. Siya ang nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos.
And therefore, kung kailangan nating makilala ang Ama, kailangan dumaan tayo kay Hesukristo. Siya rin mismo ang nagsabi sa atin, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Dito kay John, ang sabi ni Hesukristo, ang sabi niya kay Hesukristo, He has explained Him. Only Christ can explain to us the Father. Although walang nakakakita sa Diyos, pinahayag ni Kristo sa atin ang Ama. Siya lang ang may kapangyarihang gumawa nun. So dito naman sa John 17, anong sabi niya? Sinabi po ba niya, this is eternal life. Do good works. Ganun po ba? May nababasa ba kayo dyan? Sinabi, this is eternal life. Do good works. Is that how He defines eternal life? No. Sinabi pa rin niya, this is the entry into eternal life. That they may know you. Ang entry ba sa eternal life ay knowledge? No. Ang sabi niya, this is eternal life. That they may know you. Hence, ang eternal life is knowledge. It is a right type of knowledge. It is a right type of knowing. And because man insists on his own knowledge, his knowledge will lead him to destruction. Yun yung warning dito. Ipilit mo pa ang gusto mo, wala kang pinagkaiba sa una nating magulang. Wala kang pinagkaiba kay Adan at kay Eva na nagpalin lang doon sa ahas at ginawa ang sarili nilang kagustuhan. Wala kang pinagkaiba doon sa magulang natin na nilugmok tayo sa kasumpa-sumpang kalagayan natin ngayon. Sabi, siguro iniisip na, sobra naman si Pastor kung sisihin si Adan. Abay, basahin po natin Romans chapter 5, Romans chapter 3 hanggang 6, kung paano sisihin ni Apostol Pablo si Adan. Dapat lang sisihin. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko inaako ang aking mga kasalanan. At hindi rin ibig sabihin nun na hindi natin aakuin ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos. Ang ibig lang sabihin nun, dahil si Adan, may binigay na dapat gawin ng Diyos, nalalaman niya kung ano yung tama, hindi niya ginawa. At dahil hindi niya ginawa yon, hanggang ngayon, lahat tayo dito, mangmang. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino sa mundong ito, at kahit sabihin mo, nag-take ako ng test, malapit na ako kay Albert Einstein sa level niya. Mangmang, kamangmangan yan sa harapan ng Diyos. Anak ka ni Adan eh. Hanggat hindi mo nakikilala si Kristo, sabi ni Kristo, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. If you do not and you refuse to know God, you are a fool. Kahit gano'n ka pa katalino. Ang dami ko nang nakausap at nakadebate online. Grabe ang kamangmangan ng tao. Sabi niya, what is eternal life? That they may know you. Sino yung you na yan? The only true God and Jesus Christ whom you have sent. So ito ang pagkakakilala sa iisa at tunay na Diyos. Siya po ang manlilikha. Siya po ang tagapagligtas. At kay Hesukristo na nagmula sa Ama at sinugo ng Ama para tuparin ang lahat ng requirements ng katubusan para sa atin. In the book of Revelation, may sinabi si Apostle John dahil pinakita sa kanya ng Diyos yung eternal life. Ano ba yung eternal life na yun? Ano ba yung buhay na walang hanggan? So pinakita sa kanya ng Diyos kung ano yung eternal life sa new heaven and new earth.
At ganito po ang sinasabi sa Revelation 22:5. And there will no longer be any night, and they will not have any need of the light of a lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. So on that day, pag binago ng Diyos ang lahat, when we see God in Christ face to face, hindi na raw natin kakailanganin pa ang araw. Hindi na natin kailangan ng liwanag ng mga ilawan. Hindi katulad ngayon. May mga daan, may mga kalsada na kailangang ilawan dahil kulang sa ano. Kulang daw sa budget. Kaya hindi na ilawan. There will come a day na hindi na kailangan niyang mga ilawan. Hindi na natin kakailanganin yan. Bakit daw? Sapagkat ang Panginoong Diyos ang ating kaliwanagan. Gusto ko yung Tagalog. Sa English nawawala yung dinidescribe dito. Uulitin ko, hindi na natin kailangan ang araw, hindi na natin kailangan ang mga ilawan. Sapagkat Diyos ang ating kaliwanagan. Wala nang wala nang intermediary, wala nang pumapagitna sa knowledge tungkol sa Diyos, sa araw na yun. Siya ang magliliwanag sa ating mga puso't isipan, magpakailan-kailanman. Siya ang magpapakilala sa atin. Sa ngayon, nandyan si Kristo. And therefore, dapat lumalapit tayo sa Kanya. On that day, the Father and the Son, it is the Lord God who will illumine us. So truth number 4, sa verses 2 to 3, it is only Christ who has the power to give eternal life to those that the Father has given Him. It is only Christ who has the power to give eternal life to those the Father has given Him. Punta tayo sa verses 4 and 5. Sa verse 1 po, sinabi ni Yesu Cristo, glorify your Son that the Son may glorify you. Dito sa verses 4 and 5, parang karugtong ito ng verse 1. Sabi niya, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Now, Father, verse 5, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. So, dito sa verses 4 and 5, ini-expound niya kung ano yung sinabi niya sa verse 1, and He reveals to us na ginawa niya ang lahat ng requirements na binigay sa Kanya ng Diyos during His earthly life para tubusin tayo at ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Bagamat hindi pa siya pinapakot dito, in His mind, tapos na. In the mind of Christ, tapos na at accomplished na. At dahil natapos na ni Kristo ang pinapagawa sa Kanya ng Ama, nalugod ang Ama sa Kanya. Sa Kanyang petition dito, sabi ng Panginoong Jesus, glorify your Son that the Son may glorify you, sabi niya sa verse 1. Tapos sa verse 5, now Father, glorify me together with yourself. Makikita natin dito na may divine reciprocation, may giving of glory sa isa't isa. Or sabi ng ibang mga theologians, there is an exchange of glory. What kind of glory was Jesus asking from the Father? Sabi po niya sa verse 5, with the glory which I had with you before the world was. Ibig sabihin, the Son and the Father were already glorifying one another in eternity past. Wala pang daigdig, wala pang tao, wala pang sanlikha. At niluluwalhati nila ang isa't isa. Itinataas nila ang isa't isa. Maganda yung kinanta natin kanina. God in 3 persons. Blessed Trinity. The Trinity is blessed because they are blessed. They are happy sa isa't isa. Niluluwalhati nila ang isa't isa. Nagagalak sila sa bawat person ng Trinity. Because the persons of the Trinity, iniisip siguro natin, how is that? Na that
in their perfections, in God's perfection, the Father, the Son, and the Spirit, they are happy with one another. They rejoice with one another. How is that possible? Ito. Because the persons of the Trinity share in one undivided divine essence. Medyo technical, theological. Ang ibig lang sabihin, iisa ang essence o substance nila. They share in or they possess God. Di ba sabi natin, God is one. Therefore, the Father is God, the Son is God, the Spirit is God. There is only one God. Hindi 1 plus 1 plus 1 is 3. Mali po yun. There is only one God because all the persons of the Trinity share in one undivided essence. God. Ngayon, makikita natin, each person, because they share in one divine essence, the Father now indwells the Son indwells the Spirit, and the Spirit indwells the Father. At pwede rin baliktad. The Father indwells the Spirit indwells the Son indwells the Father. Sabi nga ni Kristo, pakinggan natin siya. Sabi niya, I am in the Father, and the Father is in me. In me. Hindi niya sinabi na, I know the Father, and the Father knows me. Or I am with the Father, or the Father is with me. Hindi. Ang sabi niya sa John 14:10, I am in the Father, and the Father is in me. Tapos sinabi rin ni Apostol Pablo sa Colossians 1:19, in Him, the fullness of God dwells. Ibig sabihin, the fullness of the Spirit at saka nung Ama is in Christ. You cannot have Christ without the fullness of God. In other words, makikita natin ang testimony ng Scripture that the Father and the Son and the Spirit existed in perfect love, joy, and harmony and are having fellowship since eternity past. Bakit ito importante sa atin? Importante ito sa atin sapagkat ang Diyos ay Diyos, kumpleto siya sa kanyang sarili. Masaya siya sa kanyang sarili. He does not need us. Tama lang na siya ang taga-provide sa atin. Tama lang na siya ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal sa isa't isa. Tama lang na siya ang magtuturo sa atin kung ano ang katotohanan. Tama lang kung siya ang dahil siya magtuturo sa atin ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Why? Because in eternity past, God was already perfect and complete in Himself. The Father and the Son and the Spirit rejoice in one another and they glorify one another. And they indwell one another. The Father is in the Son is in the Father. Pero hindi ibig sabihin nun na mix-mix na yan. Baka kasi iniisip natin pagkain, anong oras na ba? O, pagkain na. O, mix-mix. Sige, dahil ang Father in the Son, so pag minix-mix mo, Father, Son. Hindi siya minimix. They indwell one another, pero distinct ang person of the Father from the Son. Ang tawag po ng mga theologians sa ganito, yung indwelling of the Son sa Father, indwelling of the Father in the Son, and indwelling ng bawat person of the Trinity sa bawat isa, ang tawag nila dito ay perichoresis. Perichoresis. At masayang-masaya sila sa isa't isa. Ibang theologians dinidescribe ito na parang sumasayaw sila in eternity past dahil masayang-masaya sila sa isa't isa. Sumasayaw sila. Ini-indwell nila ang isa't isa sa kasiyahan. Kaya nga, Blessed Trinity. They are happy with one another. At pag pinag-aralan ang katuroang ito, nakakamangha ang katuroang ito ng mga church fathers. Ibig sabihin, in eternity past, ngayon titignan natin. May mga nagsasabi ngayon, ay hindi, tao lang yan si Kristo. Bakit niya sinabi dito na may kalwalhatian siya mula sa walang hanggang nakalipas? Noong kasama pa niya ang Ama. Ay, kung sasabihin natin na tao si Kristo, ibig sabihin, ang kasama ni Kristo sa walang hanggang nakalipas ay tao lang? Bakit natin sasambahin ng tao? Lang. Bakit ka nagmamanikluhod sa tao? Lang. Bakit ako magmamanikluhod sa tao lang? Mali. These passages tell us
these passages tell us na mayroong kalwalhatian ang anak. At bago po siya bumaba, siya ang tinatawag na salita ng Diyos. Siya ang karunungan ng Diyos. At ang nais niya ngayon ay ang nais ni Kristo ngayon sa kanyang panalangin, muling makasama niya ang Ama sa kalwalhatian. Pero this time, ang gusto niya sa pagiging Diyos at tao na. Hindi na katulad noon na salita siya. Ngayon, dahil siya ay Diyos at mayroon siyang katawan na, gusto niya makasama ang Ama, this time, kasama ang kanyang human nature. Yun yung hinihiling niya dito. And so we come to truth number 5, sa verses 4 and 5. In the Trinity, Christ is the only person possessing two distinct natures forever, divine and human, to accomplish the task of redemption. In the Trinity, Christ is the only person possessing two distinct natures forever, divine and human, to accomplish the task of redemption. In eternity past, ang kaloob ng Ama sa anak ay ang mga hinirang at ang kapangyarihan iligtas sila. Ngayon, in history, ang kaloob ni Kristo sa Ama ay ang mga hinirang na tinupos, upang sa pamamagitan ng kanyang gawa ay maging mga anak tayo ng Diyos. Si Kristo po ang tunay na anak at naging tapat po siya sa kanyang Ama. Tinuruan niya tayo kung paano maging anak. Hindi siya anak dahil iniisip natin, ay kaya siya anak ng kanyang ama kasi nagmula siya sa kanyang ama biologically. Ang tinuturo sa atin ng scriptures, kaya tinatawag na anak si Kristo sapagkat pinakita niya sa atin kung ano pagiging tunay na anak. Naging tapat po siya sa kanyang ama hanggang huli. At dahil sa kanyang katapatan sa mga pangako ng Diyos, anong naging pagpapala sa atin? Dumaloy ang kapatawaran at pagpapawalang sala. Sabi sa atin ng scriptures, knowing that a man is not justified by the works of the law, hindi raw sa pamamagitan ng gawa sa kautusan, but ano daw? By the faith of Jesus Christ, or yung faithfulness ni Kristo, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Yung ibig lang sabihin dito ni Pablo, ganito. Ito ang good news. Si Kristo ang pinadala ng Ama. Pero hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Hindi gawa ng ating kamay, kundi gawa ni Kristo. Ang tanong, dahil pinapakita sa atin ng scriptures na si Kristo ang gumawa ng lahat, nananalig ka ba sa Kanya? Para mapawalang sala ka at dumaloy sa iyo, para sa iyo ang kapatawaran. Nananalig ka ba kay Kristo? That's a question. For by the works of the law shall no flesh be justified. It is only by the faith of Christ, or faithfulness niya. So ngayon mga kapatid, what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Sa verse 1a, in His incarnation, Christ submitted to the Father. In verse 1b, Christ has full knowledge of God's sovereign plan of redemption and lived consciously by this plan. Number 3, sa verse 1c, Christ desires that the Father be glorified in His crucifixion and death. And truth number 4, verses 2 and 3, it is only Christ who has the power to give eternal life to those the Father has given Him. And truth number 5, in the Trinity, Christ is the only person possessing two distinct natures forever, divine and human, to accomplish the task of redeeming God's people for God's glory. So si Kristo lamang ang pinagkalooban ng kapangyarihan na tubusin po tayo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan, walang iba. Therefore, lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya upang sa pamamagitan niya ay matanggap natin ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa Kanyang mga hinirang. Number 2, dahil naiintindihan natin ang mga bagay na ito, then let us affirm who Christ
really is. He is God and man in one person. Dahil siya'y Diyos, nilikha niya ang lahat. Dahil siya'y tao, kinalugdan ng Diyos Ama na siya ang maging ating tagapamagitan sa Diyos. Siya ang huling Adan. Wala nang susunod pa. Kaya lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya at pagsisisi sa ating mga kasalanan upang mapa sa atin ang mga pagpapala ng kapatawaran, pagpapawalang sala, pakikiisa, pagpapaging banal, at pag-iingat hanggang sa huli. Isa-puso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakila, Panginoon. Tayo manalangin.